Magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga po pala ulit, si Jessibong A. Magduluyo, at ngayon po, ating tatalakayin ang globalisasyong sosyo-kultural. Bago ang lahat, ano nga ba ang globalisasyong sosyo-kultural? Ang globalisasyong sosyo-kultural ay isang aspeto ng globalisasyon na may malaking epekto sa ating pagkakakilanlan, pamumuhay at kultura. Pero bago ang lahat, ano nga din po ba ang globalisasyon? Ang globalisasyon ay ang proseso ng mas malawak na ugnayan ng mga bansa sa buong mundo, sa ekonomiya, politika, teknolohiya, at kultura. Isa sa pinaka-nakikitang epekto nito sa lipunan at kultura o tinatawag nating sosyo-kultural na globalisasyon. Ang globalisasyong sosyo-kultural ay tumutukoy sa mabilis na pagpapalitan ng mga kaugalian, ideya, tradisyon, at paraan ng pamumuhay sa pagitan ng mga bansa. Dahil sa teknolohiya, media, at komunikasyon, mas madali na ngayong kumalat ang kultura ng isang bansa patungo sa iba pang bansa. Ang halimbawa nito ay ang K-pop at Korean drama mula sa South Korea. Ang mga K-pop at Korean drama mula sa South Korea ay patok na patok sa mga Pilipino. Ang mga American movies, fast food chains, at fashion trends ay naging bahagi na rin ng ating pang-araw-araw na buhay. Maging sa wika, marami na rin sa atin ang gumagamit ng salitang Ingles sa halip na purong Filipino o katutubong wika. Ngunit hindi lang ang mga banyagang kultura ang ating tinatangkilik. Dahil din sa globalisasyon na ipapakilala rin sa ibang bansa ang kultura Pilipino. Ang halimbawa dito, ang ating mga sayaw tulad ng mga tinikling at singkil ay pinapakita sa international events. Ang Filipino food tulad ng mga adobo, halo-halo, lechon ay patok na rin sa ibang bansa. At marami ng Pinoy artists at influencers ang nakikilala sa global stage. May mga epekto rin ang globalisasyong sosyo-kultural. Pang-una, may mga positibong epekto ang globalisasyong sosyo-kultural. Mas nagkakaroon ng pagkakaunawaan at respeto sa iba't ibang kultura. Nagpapalawak din ito ng ating pananaw at karanasan sa mundo. Nagkakaroon din ng mas maraming oportunidad sa pakikipag-ugnayan, edukasyon, at trabaho sa ibang bansa. Ngunit may mga negatibong epekto rin ito. Una, unti-unting nawawala o nakakalimutan ng ating sariling kultura at wika. Nagiging masyadong makadayuhan ang ilan, na tila ikinikakahiya ang pagiging Pilipino. At may mga kabataang naiimpluwensyahan ng hindi kanais-nais na gawi mula sa ibang bansa. Sa kabuuan, ang globalisasyong sosyo-kultural ay may kakayahang magbuklod ng mga tao sa kabila ng pagkakaiba ng kultura at lahi. Ngunit, dapat din nating tandaan na habang tayo ay nakikibahagi sa pandaigdigang kultura, huwag nating kalimutan ang ating sariling pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ang tunay na diwa ng globalisasyong sosyo-kultural ay pagpapalitan ng kultura na may paggalang at pagpapahalaga sa isa't isa. At yun lamang po ang ating lesson sa araw na ito. Naway may natutunan po kayo, at kung may mga katanungan man po kayo, pwede po kayo magtanong. At ulit, ako nga po pala si Jessibong A. Magduluyo mula sa 10 Amoroto. At yun lamang po, at maraming salamat.